to God, Lord to God. Amen and amen. Praise God. Puri ng Panginoon, tayo po ay magkaroon po ng prayer request. Mayroon po mga prayer request dyan. Atin po pag-pray ngayon sa Panginoon. Praise God. Mayroon bang kahilingan din sa Panginoon kung pag-pray natin sa Panginoon? Amen? Wala po. Dito mayroon po prayer request dito. Si Brother Eduardo Solis ito po ay prayer request ni Sister Phyllis Solis. Ang recovery sa kanya naroon sa pukla sa Pungpong ngayon. Praise God. Our topic today is a miracle price. Praise God. According to Matthew chapter 17. Kulang na 1 doon. Nakakulang ko ng 1. Hindi pa 7 po. 17 yan. Chapter 17 verse 20 to 21. Okay. Tayo po ay manalangin po ngayon sa ating pong prayer request. Ganun rin po sa ating pong tatalakay ngayon ang milagro. Praise God, according to Matthew chapter 17, verse 20 to 21. Praise God. Okay, ating pong babasahin. Sa Matthew chapter 17, verse 20 to 21. And Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Howbeit this kind goeth not out, but by prayer and fasting. Praise God. Let us pray. Mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat. Mayroon po prayer request ngayon din po, Panginoon. Si Eduardo Solis naroon po sa hospital, sa ibang lugar po sa Hong Kong. O God, walang imposible at walang malayo sa iyo, Panginoon. All things are possible upon you, Lord. O God, you are the miracle workers po, Panginoon, Lord. Mayroong presyong milagro. Kaya ikaw po nagsabi kung mayroong kaming panampalataya, Panginoon, Lord, sa isang malaking panampalataya kasi laki ng buti ng mustasa. Amin po, mapaalis ang bundok na ito pupunta sa dagat po, Panginoon. Sa iyo walang imposible at mangyayari po sa pamagitan po ng panalangin at pag-ayunit kayo po aming dinudulog sa iyo. Nalapit sa iyo, Panginoon. Bigyan mo siya ng total recovery upon his body right now. I declare in the name of Jesus Christ. Thank you, Lord, for hallelujah. O God, I declare, Panginoon, your healing and deliverance, Panginoon, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah. I declare po ang deliverance and healing, Panginoon, kay Eduardo Solis, Panginoon, in Jesus' name. Ganoon din po, Panginoon, Lord, anong hadlang sa kabalan po, Panginoon, sa pagsamba sa iyo, sa pagtanggap ng iyong pong, Panginoon, Lord, himala, Panginoon. Hawiin mo, alisin mo, Panginoon, o God, sa pangalan mo, Panginoon, in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Hallelujah. I declare po, Panginoon, Lord, miracle, Panginoon, workers po, Panginoon, to everyone. Ang bawat isa maging milagrong, Panginoon, sa bawat isa. Gagawa ka ng milagro po, Panginoon. O God, anong presyo, ipagkalong mo po, Panginoon. O God, kaya po, Panginoon, gaganapin natin at aming gagawin po, Panginoon. I pray with the power of the Holy Spirit and fire, Panginoon, Lord. Hallelujah, hallelujah. Let your Shekinah glory dwell upon this place. Let the Holy Ghost fire, Panginoon, Lord. O God, fill everyone, Panginoon, satisfy everyone's souls, Panginoon. Those are, O God, hearing your words, O Panginoon, sa malayo man, sa abot mo, Panginoon, yung mga salita, Panginoon. O God, abutin mo sila, ipuin mo, Panginoon, po sa isipan na maglilingkod sa iyo. Iala yung buhay sa iyo, O Panginoon, Lord. Iala yung buhay sa iyo, O Panginoon. Dahil sa lamang aming buhay, Panginoon, wala na iba. Ang buhay ko, hirap sa iyo, Panginoon. Ipagkalawin, balik sa iyo, Panginoon. Ang kalulatian, karangalan, kapulit sa lamang Ama. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Uri ka, Ama. In the name of the Lord Jesus Christ. Lahat na sabi tayo, Jesus. Hallelujah, Jesus. Puri natin na may kapalakan niyo, Panginoon. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Puri ng Panginoon. At you may be seated. Praise God. Kamayan niyo ang iyong katabi.
Ang mga paksa natin ngayon ay miracle price. Ang sabihin natin, milagrong presyo o ang presyo ng milagro. Pinasyon ko na lang po ang presyo ng milagro o ang milagrong presyo. Ang milagro ay mayroon pong presyo. Hindi ba? Ngunit, ang sinasabi sa ating teksto, sinabi ng Panginoon, dahil sa kawalan niyo ng pananampalataya, at sinasabi ko sa inyo, kung mayroon kayong pananampalataya, na kasing laki ng butil ng mustasa, at ang bundok na ito ay inabol doon sa langit, at ito ay mangyayari, dahil sa Diyos ay walang imposible. Ngunit, subalit, mangyayari ito sa pamagitan ng prayer and fasting. Everybody say, prayer and fasting. Kalabanan ng Panginoon. Hallelujah. So, ang milagro po ay may presyo. Ang presyo ng milagro ay kailangan mo ang manalangin at pagayon mo. Tinakapat tayo manalangin. Ayaw natin makayon. Gusto natin kain na kain lang. Gusto natin magmilagro ang Diyos. Ngunit may presyo. Kailangan mo ay bayaran ang presyo ng milagro. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. So, ang sabi po, ang milagro, miracle in Greek word, dunamis. Katulad sa ng salitang power. Power is dunamis. So, ang milagro ay power. Dunamis, ang ibig sabihin, meaning, especially, miraculous power. Espesyal na milagro kapangyarihan. At it is a wonderful work sa kamahangang gawa. And it is an abundance, masagana, at strength, magkaroon ka ng kasaganaan, magkaroon ka ng lakas, strength, power, and violence. Kapag mayroon kang milagro, mayroon pong mga violente mangyayari, pwede mo gagamitin sa kabutihan, o kung lumilis ka sa landas ng Panginoon, nagiging masama, nagiging violente. Ngunit, ang nais ng Panginoon gamitin ang milagro sa kabutihan ng Panginoon, the ability and moral power. Kinakailang moral na kapangyarihan, mabuting kapangyarihan. At sinasabi na magkaroon ka ng excellent soul, mahusay na kaluluwa. And the power and influence which belong to riches. And well, ang kapangyarihan na mag-influensya upang magkaroon ka ng kayamanan at mga kayamanan pa tungkol po sa kapangyarihan na magkaroon ka ng kapahingahan, ang mga sundalo magkaroon ng kapahingahan, ang mga puwersa ay magkaroon ng kapahingahan, at dahil ang kapahingahan sa Diyos matatapuan, kailangan mo ang milagro, kailangan mo ang Diyos, kailangan mo kapangyarihan ng Diyos, kailangan mo ang presyo ng milagro, kailangan mo ang panalangin at pag-ayuno. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, ang sabi sa sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, as you go, ang sabi na kung kayo pupunta, preach, seeing the kingdom of heaven is at hand. Ang kaharian ng Diyos ay narena. At ang sabi ng Panginoon, heal the sick, pagalingin mo ang mga may sakit, cleanse the leper, linisin ang mga kitungin, raise the dead, buhayin ang batay, cast out devils, palayasin ang mga demonyo. Freely have received and freely give. Natanggap mo na walang bayad, ibahagi mo na walang bayad, hindi ang pababayaran mo. Ang milagro. At ang sabi, provide neither gold, nor silver, nor brass in your purses. Huwag ka nang magdala ng ginto, o pilak, o tanso sa iyong lugbutan. Nor crips
for your journey o lagayan sa inyong paglalakbay. Neither two coats o mayroon ka dalawang tunika o neither shoes o magdala ka pa ng sapatos. Hindi ka na magdala. Nor yet sleeves o hindi na kailangan ng tungkod. For the workman is worthy of his meat. So ang manggagawa ay nararapat na kumain. Ibig sabihin, kapag gumawa tayo sa Panginoon, ipahayag mo ang salita ng Panginoon na libre at kakainin ka ng Panginoon. Dahil ang magawa ng karapat-dapat ay pakainin ng ating Panginoon. Ibig sabihin, nakain kayo ng spiritual, pakainin ng lingkod na Panginoon ng material. Yan ang utos po ng ating Panginoon. Purihin natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yan po ang utos ng Panginoon. So, magpapagaling mo yung sakit. Maglilinis sa makitong buhay na patay. Mapindi, buhay na patay. Mangyayari ba yan? Buhay na patay. Linis sa makitong lahat mga sakit magalingin. Hindi na kinakailangan na mahihingi ka sa dala-dala ng butan, hihingi ng mga buloy. Hindi sinasabi ng Panginoon. At ano sinabi pa ng Panginoon? Sa Mark chapter 16 hanggang 18. He that believeth and is baptized shall be saved. Ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. But he that believeth not shall be damned. Ang hindi sumampalataya ay mapaparusahan o mapapahamak. At ang sabi niya, and the signs shall follow them that believe in my name, they shall cast out devils. They shall speak with new tongues. So, ang utos ng ating Panginoon, ang mga tanda, ang himala ay susunod sa kanyang pangalan. Hindi tayo susunod sa himala, ngunit ang himala ay susunod lang sa mga sumasampalataya. Ang mga tanda ay susunod sa mga mananampalataya. Kaya magpapalit sa demonyo, magsalita ka ng mga wika. Kaya kung sinasabi mo hinahanap kong milagro, ang milagro ay nasa Panginoon. Nasa pangalan ng Panginoon, kailangan magpabautismo ka sa pangalan ni Jesus para maligtas ka. Ang hindi pa nabautismo sa pangalan ni Jesus, kailangan magpabautismo ka. Salamat sa Panginoon, mayroon nabautismo ng linggo. Si Brother L.G. Santos, praise God. Salamat na rin siya. At magpalain siya ng Panginoon, iligtas siya ng Panginoon. Amen! At nasabi sa verse 8, they shall take up serpent kung kayo dadapot ang ahas at every deadly thing kung ikaw kung tayo nakainom man ng nakakamatay na bagay, it shall not hurt them. Hindi nakakapipinsala sa iyo. At sabi ng Panginoon, they shall lay hands on the sick and they shall recover. Ipatong mo ang iyong mga kamay sa may sakit at kagaling. Yan ang utos ko ng Panginoon, ngunit may presyo. Bago mangyayari yan, babayarin mo ang presyo ng milagro. Amen ba? Yes. Amen? Anong presyo? Manalangin at mag-ayuno. Puri natin ang ating Panginoon. Yan ang kailangan. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Ang pangako ng Panginoon. Kung sinabi niya, ay tutuparin niya. Ano sinabi niya? Sa Psalms 89 verse 24. My covenant will I not break. Ang mga sinasabi niya, ang mga utos niya ay hindi niya pwedeng sisirain. Nor alter the things that is gone out of my lips. O kaya nga, alisin ang mga bagay na nalabas na sa kanyang mga labi. Kung sinabi ng Panginoon, mangyayari yan. Hindi ba? Kung sinabi ng Panginoon, mangyayari, kailangan mo lamang, kailangan lang natin babayaran ang halaga ng milagro. Hindi ba? Gusto niyo ba babayaran ng milagro? Hindi po pera ang bayad yan. Kailangan ang pagsunod sa Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Hindi pera dahil ang Diyos ay makayang mayaman. Kailangan natin ang panalangin at pag-ayuno. Everybody say, prayer and fasting. Amen. Hallelujah. Nakahanda ka magsakripisyo ng langit. Nakahanda ka mag-ayuno sa Panginoon. Dahil upang makanta mo ang milagro. Ito po rin natin ang Panginoon.
hallelujah. Kaya nga, at sabi ng Panginoon, sa Luke chapter 6, verse 40, the disciple is not above his master. Ang alagad ay hindi higit sa kanyang Panginoon. Subalit, ang sabi ng Panginoon, subalit, but everyone that is perfect, he shall be as his master. Ibig sabihin, ang milagro, kailangan mo bababayaran. At kapag binayaran mo ang milagro, magiging kagaya ka rin ng iyong master. Ay sabi niya, para ka maging kagaya ng iyong master, kinakailangan mo na magiging, lahat na sabi, perfect. Lahat na sabi, perfect. Ano perfect? Ang perfect, ibig sabihin, magpatuloy ka. Hindi lamang magpatuloy, magpakasakal ka. Hindi lamang magpakasakal, magiging mabuti kang anak ng Diyos. Maging mahusay ng anak ng Diyos. Kaya ang perfect, at sabi nila, wala na ng taong perfect. Ano walang taong perfect? Kapag hindi tayo naging perfect, hindi tayo kukunin ng Panginoon. Dahil ang kukunin ng Panginoon ay mga perfect. Amen ba? Kung naghahanap tayo ng perfect, matagpuan mo kay Jesus Christ, tanggapin mo si Jesus Christ, kaya unti-unti ka magiging perfect. Amen, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Unti-unti ka magiging perfect. Ang magiging perfect, it is not instant magiging perfect. Kaya po ng bata, kapag nagsilang ka ba ng bata, ay lumakad ka ba ka? Ang bata, sanggol na kakainin. Kakalagahan mo, tiyagaan mo hanggang lumaki. Kaya ang pagiging perfect ay progressive yan. Unti-unti magiging perfect ka kung susunod ka sa Panginoon. Kung magpabuti ka sa Panginoon. Kung magpaalaga ka sa Panginoon. Magpakalinga ka sa Panginoon. Magiging perfect ka. Kapag magiging perfect ka, at mangyayari ang mga milagro. Dahil ang milagro ay nandyan. Pangako ng ating Panginoon yan. Hutos ng Panginoon yan. Kailangan magiging perfect. Ang magiging perfect, magiging kagaya ka ng iyong master. Sabi niya, si master lang yan. Ang Panginoon ang buwan na himala. Hindi po. Utos ng Panginoon, diniligate niya, ibinahagay niya na ang milagro sa lahat na mga anak niya na tumanggap sa kanya. Hallelujah! Binigyan ng karapatan na nagawa ng milagro. Amen! Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Hindi sabihin, hindi lang sa Panginoon yan. Hindi lang sa mga puso yan. Hindi lang sa mga propeta. Hindi lang sa mga misyonary na ibang sa mga pastor. Sa lahat na tumanggap sa Panginoon, ang kailangan mo na matanggap ng milagro, babayaran mo. Eh ba? Kung gusto mo nangailangan ka, pumunta sa palengke. Subukan mo kuha mo gusto mo doon, kuha ka na hindi mo bayaran. Sabihin siya, magnanakaw ka. Di ba? Kaya ang milagro ay hindi mo makuha yan kung hindi mo babayaran. Eh ba? Punin natin ang ating Panginoon. Babayaran mo yan sa ating pagsunod sa Panginoon. Amen ba? Hallelujah, hallelujah. Kailangan natin ang pagsunod sa Panginoon. Kailangan natin magiging sakdal. Hindi lang magiging sakdal. Sinabi sa John chapter 3 verse 30, ang sabi ni John the Baptist, he must increase, but I must decrease. Ano ibig sabihin niya? Kung aman mo na magkaroon kang miracle workers, ang itataas mo ang Panginoon, hindi ang sarili mo. The miracle workers are worshiper. And all the glory must belong to God. Hindi mo pinyan ang kaluwalhatian. Hindi ang kainan niya sa iya. Ang buhay niya sa iya. Ang milagro niya sa iya kapangyarihan. Kaya sabi nga ni John the Baptist, I must decrease and Jesus Christ has must increase. Kaya nga sinabi niya, Panginoon, di ako naman dapat magbabautis mo sa iyo. O magtanggal lang na mga panyapak sa iyong mga sandalyas. Ano ang sabi ng Panginoon? Hayaan mo maganap ito
upang sa buong katuwiran. Permit is to suffer, to be baptized, for it is the fulfillment of the righteousness. Kaya, kung gusto mo, kung nais natin ang milagro, nananatili ang milagro, patuloy ang milagro, huwag mo ang dinin ang milagro. Ang milagro sa Diyos lang. Kailangan ibagyan mo ang kalawalatian sa Diyos. Hindi ba? Kailangan Jesus must be increased. Ano ang decrease? Kaya sabi ko ikaw, alok lamang. Putik lamang. Ang Diyos ang may-ari sa lahat ng mga bagay na iangkin mo namin po rin natin ang ating Panginoon. Amen? He must increase and we must be decreased. We must humble always our spirit and attitude to the Lord. Lagi kang magpumaba sa Panginoon. Amen? Amen ba? Yan ang presyo ng milagro. Magpakasakdal ka kapag maling sakdal ka, pinakailangan manatili kang magpakababa. Ang sabi ng Panginoon sa John 14 verse 12, Verily, verily, I say unto you, katotohanan sinasabi ko sa inyo, He that believeth on me and sumampalataya sa akin, the works that I do, shall he do also. So, ang mga gawa ko, na nagawa ko, ay magawa nyo? Ano? Sinabi niya ngayon, ang nagawa ko, na nagawa ko, ay magawa nyo? Ibig sabihin, utos ng Panginoon yan. Ano sabi niya? The works that I do, shall he do also. Magawa natin yun. At ang sabi niya, hindi lang ang nagawa mo, ano magawa natin. Kundi ang sabi niya, and greater works than this ye shall do. Ibig sabihin, ang nagawa ko ay higitan ko pa. Hindi ba? Ang nagawa ng Panginoon, higitan pa natin. Dahil sabi na, because I go unto my Father. Ibig sabihin, babalik na siya sa kalwalatian, sa Ama. Kaya ibig sabihin, maka-Diyos. Ibig sabihin, magawa ang mga bagay na higitan pa. So, sa pagkakaya natin, higit pa. Ibig sabihin, ang mga milagro noon, bakit sinasabi noon nandiyan ang milagro? Ang milagro noon, higit pa ang mga milagro ipapakita ng Panginoon kapag bababayaran natin, kapag i-paid natin ang milagro ito, i-memory natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Amen ba? Kung gusto natin ang milagro, bayaran natin. Amen. Praise God. Kaya nga sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 12, verse 8. And God had set some in the church. Ang Diyos ay nagbigay sa simbahan o sa church. The Ecclesia. Nagbigay siya sa church na first apostle, ang una ang apostoles, hindi isang apostoles, isang tawag is mga apostoles. Secondarily, prophets, mga propeta. Thirdly, teachers, mga guro. After that, miracles. Miracles, ibig sabihin, kapag miracles is maraming milagro. Kapag walang is, milagro lang. After that miracles, maraming mga milagro. Then the gifts of healing, maraming kaloob sa pagpapagaling. And helps, at tulong, governments, paggoberno, and diversities of tongues, at iba't ibang pagsasalita ng wika. So, ang mga kaloob na ito ay nagdidepende sa isang nilang, sa isang manampalataya, sa isang anak ng Diyos. Kaya nga sa verse 29, desire the best gifts. Mitingin mo ang pinakamainam na kaloob sa iyo. Ano ang pinakamainam na kaloob sa iyo? Alam mo, sa lahat na mga alagad ng Panginoon, si Pablo, na dati siyang solo na pamatatao, mangusik, pinili siya ng Panginoon.
ng mga ito ay nangyayari sa buhay niya. Siya apostol, siya propeta, siya guro, at miracle workers. At hindi naman miracle workers, gifts of healings, maraming mga milagro na naranasan. At siya tumutulong sa gobyerno at iba't ibang mga salita. Lahat ng mga kaloob ay nangyayari sa kanya. Kaya sa lahat ng mga alagad ng Panginoon, lahat ng mga alagad ng Panginoon, matindi po ang kaloob na kay Pablo. Pero, alam niyo po, kapag marami kang kaloob, marami kang daranasan, marami kang suffering, marami kang daranasin, marami kang hardship sa buhay mo, at maraming persecution sa buhay mo. Ibig sabihin, ang miracle workers, hindi basta-basta yun. It is not an easy task. It is an hard task. Napakahirap ng trabaho yun. Gusto ba natin ang miracle workers? May presyo yun. Manilili ka kung anong kaloob na sa'yo. Kung ikaw ay tagatulong, tutulong ka. Hindi naman ako pastor, hindi naman ako pastor, hindi ako propeta, hindi naman ako guro. Tutulong na lang ako. Ibig sabihin, kung yung kaloob mo, bigyan mo na yun. Kung mayroon kang kaloob sa pagsalita ng wika, it happened. Mayroon kang karunungan sa pang-gobyerno, you need to accomplish it to help the works of God. Kailangan natin yun. Kailangan natin ang magtutulungan. Amen? We are not alone. Hindi tayo nag-isa lang. Lumang isang island. Kailangan magsama-sama tayo. Magkaroon tayo ng unity. Magkaroon tayo magkaisa. Ang milagro ay kailangan ay babayaran. Amen. Papurihan namin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, kung mayroong milagro, bear in mind, mayroon po persecution. Hello? Kung mayroong milagro, sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, ye and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Kung hangad mo, nais mo mabuhay na maging miracle workers, mabuhay na maging mga Diyos, maging tunay na Kristiyano, ano sabi diyan? You will suffer persecution. Nakahanda ba tayo sa persecution? Hello? Tayo na! Pinagsasabi na tayo, napuro tayo ka na. Paano magawa na nila ko? Pinagsasabihan ka lang, napuro ka na, hindi ka nakagana sumasamba. Wala kang persecution nila. Pinagsasabihan ka lang. Pinagsabi sa mga kasalanan, kung mamuhay ka na maka-Diyos, mayroon po persecution. Ang mga unang Kristiyano ng unang kapanahon ng early Christian po, sila ay rescue. Kinain ng leon. Binayubay sa cross. Sinuko sila. Pero po hindi nila sinuko ang kanilang pananampalataya. Sila napatuloy sa Panginoon. Maraming milagro. Ngunit po, ang mga bagay na yun ay hindi nila sinuko ang kanilang pananampalataya. Kaya siya, kung mabasa mo sa Hebrews chapter 11, ang mga milagro sa kanila, higit pa na. Ang sabi niya, kung mabasa mo sa katapusan, higit pa, dahil hindi sila naging matuwid. Hindi magiging perfect kung wala tayo. Ibig sabihin, itong huling generation, itong huling kapanahunan, mas matinding milagro. Amen? Ngunit mayroon pong persecution. Nakahanda ba tayo sa persecution? Hello? Kaya matira matibay po. Kapag natili ka sa Panginoon, matibay ka. Kapag hindi ka natili sa Panginoon, hindi ka matibay. Ang malaglag, ang mabihag, ang mamatay, ang mabuhay, ang maglilingkod sa Panginoon lingkod. Kaya
gusto mo ang milagro, bayaran mo sa Panginoon. Hallelujah! Amen? Amen? In Acts chapter 6 verse 8, and Stephen, full of faith and power, and did great wonders and miracle among the people. Si Stephen, puno ng pananampalataya at kapangyarihan at dakilang mga kababalaghan at milagro na nakikita ng mga tao. Pero, pansinin mo, maraming milagro kay Stephen na nangyari sa kanya kapangyarihan, tamaan, mga himala. Ano nangyari sa kanya? He was stoned. Siya ay binato dahil sa pangangalaw ng milagro. Binato siya. Sino bato sa kanya? Ang mga sumusunod din sa mga batas. Batas ng kautusan. Mga skriba at mga parisiyo. Mga religyoso. There is a difference between godly and religiously. Ang nagbabato sa kanya, ang mga reliyosong tao. Dahil ang nainggit sila kay Stephen sa pangangaral, alam niyo po, kapag mayroong you are a miracle workers, kaingitan ka. No? Kapag miracle workers ka, kaingitan ka ng mga kasamahan rin. Ng mga religyoso rin. Kaya nga, ano nangyari sa kanya? Binato si Stephen. Dahil sinabi ni Stephen, kayo, mahusik kayo, bumapatay kayo. Matindi. Mangaral si Stephen. Mangaral siya mga kapatid, kalasisan niya ang mga kasamahan niya. Yan mga evangelistang na handa kalisis. Kaya, ang holiness, nakakainis. Ngunit nakakalinis. Pero, ang ayaw ng holiness, naiinis, dahil sa naiinis sila, binato nila si Stephen. At habang binabato si Stephen, at sabi niya, calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Tinawag na Diyos. Sino tinawag na Diyos? Si Jesus. Walang ibang Diyos tinawag niya, kundi si Jesus. Sabi niya, tanggapin mo ang aking espiritu Panginoon habang siya binabato. Hindi sabihin mo. Hindi siya nagagalit sa binato. Oh, bakit batuhin ka? Bakit batuhin ko? Batuhin kita. Pero sabi niya, Panginoon, tanggapin mo akong espiritu. Ibig sabihin, tinanggap niya ang Panginoon. Hindi siya lumanti. Hindi ba? Yan po ang miracle workers. Kaya ang kalooban ng Diyos sa iyo. Kung ikaw kukunin na Panginoon, hindi balik. Kung ka nang sa langit, hindi po rin natapagin. Kaya, handa tayo sa anumang mangyayari sa mundong ito. Sumunod ka lang sa Panginoon. Mayroong persecution, ngunit may milagro. Amen po rin natin ang ating Panginoon. Amen and amen and amen. Listen mo, habang siya binabato, sabi niya Panginoon, huwag mo ipaparatang kasalanan ito sa kanila. Forgive them, for they that know what they do. Patawarin mo sila, hindi nila nalalang ang kanilang ginagawa. Habang binabato ka, sabi mo, patawarin mo sila. Grabe po. Ibig sabihin, full of power, full of miracles siya. Ang mga bato na naramdaman niya, hindi niya naramdaman yan. Baka siguro parang cotton candy lang yun. O kaya parang bulak lang yun. Pero, namatay siya. Di ba? Ibig sabihin, hindi ka ganti ng masama-sama, kundi gagawa ka pa rin ng mabuti sa Panginoon. Burin natin ang Panginoon. Gumawa ka pa rin ng mabuti sa Panginoon! Amen? Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Hebrews chapter 12, looking unto Jesus. Kaya tumingin siya sa Panginoon, si Stephen tumingin sa Panginoon. Looking to Jesus, the author, the finisher of our faith, siyang mayagdak, nagawa ng usa sa aking pananampalataya, who for the joy that was set before him endured the cross, na kung saan siya ay nagagalak, na ilagak sa kanya, nagpatuloy sa hanggang sa cross, despising the shame, hindi niya kinakaya ang mga bagay nito, ngunit siya ay naroon sa luklukan, hallelujah, ng trono ng Diyos. Ibig sabihin, ang Panginoon ay nagbigay ng halimbawa.
The Lord set us an example that we should follow His footsteps in 1 Peter chapter 2, verse 21. Ating sundin ang kanyang maya. Siya na ay hindi naya sa banal, sa pagdala ng mensahe, sa pagdala ng krus. Ang krus na iyon ay ang mga salita ng Panginoon, hindi magkakaya. Amen. Puri mo ang Panginoon. Tingnan mo lang ang Panginoon, gawa ng Panginoon. Siya ang pinaka-author. Siya ang may aklat, may gawa sa buhay mo. Walang ibang tingnan. Walang ibang tatawagin. Sabi, Lord Jesus, help me. Hallelujah. Receive my spirit, Lord God. Hallelujah. Amen. Praise God. Wala tayong ibang tatawagan kundi ang Panginoon. Praise God. Kaya kung gusto natin ng milagro, itingin mo ang iyong mga mata kay Jesus Christ. Huwag mo tingnan ang kapwa mo dahil ang kapwa mo matitisod ka lang. Tingnan mo si Jesus Christ. Dahil kapag tingnan mo kapwa mo, may mga puwing rin yan. May mga kamalian rin yan. Para maging sakdal ka, tingnan mo ang Panginoon. Di ba? Ay, po rin natin ang Panginoon. Para maging sakdal ka, tingnan mo ang Panginoon na siya ang huwaran. Eh, di ba? Ayan. So, ang sabi ng Panginoon sa Mark chapter 10, verse 21, that Jesus, beholding him, loved him. At sinabi niya sa nagmamahal sa kanya, they said unto him, Lord, nagawa ko na ang mga bagay mo. Ay sabi niya, Panginoon, anong paraan para makapasok sa rin ng langit? Sundin mo ang utusan. Ang sabi niya, Panginoon, nagawa ko na yun. Ngunit ang sabi ng Panginoon, mayroon pa isang bagay na hindi mo nagawa. Hello? There is one thing that thou lackest. Mayroon pa isang bagay na hindi mo nagawa. Ang sabi niya, sa isang mayaman, go thy way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou hast have treasure in heaven, and come and take up the cross and follow me. Mayroon pa isang bagay na hindi pa nagawa. Kung nasunod ng kautusan, mayroon pa. Ibinta mo ang ari-arian mo at ipamigay mo sa mga mahirap. Ipamigay mo sa mga mahirap, ang sabi ng Panginoon, upang magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Dahil ang kayamanan sa lupa ay mawawala. Kailangan, para magkaroon tayo ng kayamanan sa langit, ay sundin mo ang kalooban ng Panginoon. Sundin mo ang utos ng Panginoon. Eh ba? Huwag tayo mag-ipon ng kayamanan sa lupa dahil mawawala. Mag-ipon tayo kayaman sa langit. Ang kayaman sa langit at masunod sa kalooban ng Diyos. Amen? At ibinta mo ang ari-arian mo, pamimigay mo. At pasanin ang cross at sumunod ka sa Kanya. Ginawa ba yan ng isang tao na mayaman? Sinabi niya, tumalikod at naminghoy, nalungkot, nagdaramdam dahil mahirap pala at ipinag-uutos ng Panginoon. Hello? Dahil mahirap dahil sobra siyang mayaman. Hello? Kaya ang mayaman dito sa lupa, ang hirap mapasok sa langit kung hindi niya ibigay ang buhay sa Panginoon. Yan ba? Kaya kung gusto natin ng milagro, ibigay mo sa Panginoon ang lahat. We need to give up all. Kailangan give up mo, ibuhos mo, ilagay mo sa Panginoon, ibigay mo sa Panginoon para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ipasanin mo ang cross. Hallelujah! Na pinapasa ng Panginoon sa iyo. At susunod ka sa Kanya at matamo mo ang mga bagay na wala, ibalik ng Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Dahil siya may-ari ng buhay, siya may-ari ng yamanan, siya may-ari ng milagro, siya may-ari ng lahat. So, ibig sabihin, ang milagro ay kailangan mo i-give up ang lahat. Ibig sabihin, ibigay. Praise God. Baka sabihin mo, sir, di naman yun, pinaghirapan ko yun.
Ayaw mo pa rin. Bakit hindi ka naman pinipili? Kasi gusto mo, sabi niya, Panginoon, gusto ko mapakas ka rin ng langit. Mayroon pang isang bagay. Sabi niya, nagawa ko na Panginoon na. Mayroon ka pang hindi nagawa na isa. Ipamimigay mo ang kayamanan mo. Para magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Ganun ba? Kaya ba natin gagawin yan? Tayo. Mahirap lang magawa ng natin. Yan nakahanda mo, di ba akong lahat? Diba? Mahirap ang gagawa ng milagro. Kaya Jesus kasi iniwan niya lahat eh. Iniwan niya ang kanyang kaharian, iniwan niya ang kanyang trono, iniwan na lahat ng mga bagay para maging miracle worker siya dito sa lupa. Iniwanan niya lahat ang kanyang Diyos, ang kanyang trono, ang lahat ng posisyon sa langit. Amen? Ang tao gusto ng milagro pero ayaw niya babayaran ang halaga ng milagro. Yan po. Hindi basta-basta milagro. Marami pang milagro mangyayari sa ating kapanahunan. Hindi si Pastor gagawa ng milagro. Hindi si brother sister. Ang Diyos ang gagawa ng milagro kung magpagamit ka sa Panginoon. Nakahanda ka, ipinag-utos ng Panginoon. Kailangan natin, we need to obey. Hallelujah! The commandments of God. And we pay the price. Bayaran mo ang halaga ng kahilingan mo at God will give you what you hallelujah desire. Puri natin, Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Amen. Amen? In Philippians chapter 3 verse 8, pansin mo, si Pablo ay pinaka-miracle worker siya. Ano sabi niya? Ye doubtless, huwag kang mag-alinlangan. Oo, huwag kang mag-alinlangan. And I count all things. Binilang kong lahat ng mga bagay, but lost for the excellency of the knowledge of Christ Jesus our Lord. Ibig sabihin, huwag kang makalinlangan, binilang niya ang lahat ng mga bagay na mawala upang makamtan mo ang kahusayan ng karunungan at kaalaman kay Kristo Jesus. Nahanda ka ba mawala ang lahat? Para matanggap mo ang Panginoon? Ano sabi niya? Whom I have suffered the loss of all things. Na kung saan naghihirap ako na mawala ang lahat ng mga bagay. Mahirap kung pinaghihirapan niya na mawala ang lahat ng mga bagay. At ang sabi niya, I don't count them, but inisip niya, binilang niya ang lahat ng mga bagay na na-accomplish niya, na-akin niya ang kayamanan ng mga bagay na ano yun? Ano ibig sabihin ng dumi. Dumi. Basura. Ibig sabihin, kung ano pinagmamalaki mo, kotse mo, kayamanan mo, lupa mo, milig-milig mga bagay, dumi. Basura lang yan. Kaya nakahanda, sabi ni Pablo, nakahanda siya mawala lahat dahil dumi lang yan. No. Nakahanda mo ba ibasura lahat yan mga bagay sa mundo nito upang makamtan that I may win Christ, upang magtagumpay kay Kristo. Amen. Hallelujah. Para magtagumpay kay Kristo, para maghimala ang buhay. Hallelujah mo, ang buhay ko, ang buhay natin lahat. You are willing to suffer all things, to lose everything. Amen ba? Amen? Amen ba? Amen? Ang posisyon mo, ang alis mo, ang iyong kayamanan. Kaya nga, sabi ng Panginoon, sabi ng isang tao yung Panginoon, nagawa ko na yan. Mayroon ka pa isang ginagawa. Ipamimigay mo lahat ang iyong kayamanan upang magkaroon ka ng kayamanan sa langit. Hello? Kaya, kapag ginawa natin yan, hindi maghihirap tayo. Hindi maghihirap rin ang gawain ng Panginoon. Ngunit ang iyong kalooban niya, maghihirap mo. Pero ang Panginoon, ang gawain niya, hindi maghihirap kasi yung supply kailangan. Ibig sabihin, kapag sundin mo kalooban ng Panginoon, maghihirap ang kalooban mo. Kaya nasabi natin, not my will, but thy will be done. Kaya may opposite yan. Kung gusto mo na magiging buhay, milagro,
may opposite yun, mayroon pong kahirapan. And nagpapurin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yan ang gusto po ng Panginoon, nawaan natin. Kaya, ang buhay ni Jesus Christ, the secret of the life of our Lord Jesus Christ, ang sekreto sa buhay ni Kristo. Ano sabi niya? In Luke chapter 6 verse 12, and it came to pass in those days that he went out into the mountain to pray and continue all night in prayer to God. Para magpatuloy ang milagro, nanalangin siyang magdamag. Hello? Nanalangin ba tayo magdamag o nanalangin ka ng 5 minutes lang? Gusto mong milagro, pwede na tamatay manalangin. Si Kristo, ang buhay ni Kristo magdamag nanalangin para manatili ang milagro. Ngayon na po rin natin, nakahanda siya pumuyat. Ang iba, napupuyat sa sugal, napupuyat sa computer, napupuyat doon sa, ano yan, sa games. May mga games yan, mga mobile games niya, napupuyat. Naglalaki doon. Sino naglalamay sa mga laro niyan, mga mobile games niya, sa mga sugal, sa mga trabaho. Pero sa panalangin, ayaw magpuyat. Dahil sa kanya, wala kang makuha ng pera. Hindi nila alam, hindi mo alam na higit pa sa pera makuha mo dahil mayroon ginagawa sa buhay mo. Dahil lahat niyan, ang sabi nga nila, ang napupuya sa mundong ito ay madaling mamatay. Sabi po ng siyensya, ang napupuya sa mundong ito ay madaling mamatay. Kaya na kung gusto mo mahabang buhay, huwag kang mapupuyat sa mundong ito. Mapupuyat ka sa Panginoon at mabubuhay ka sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Amen ba? Purihin natin ang Panginoon. Amen! Grabe ka naman, Pastor. Surihin mo! Sinabi ng siyensya, ang nabubuhay sa mundo ito, madaling mamatay. Diba? Pero kapag nabubuhay sa Panginoon, bumuhay ka. Dahil siya kung di mo eh. Diba? Amen? Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Praise God! So, ang sabi ng Panginoon, sa Luke chapter 9, verse 23, and he said to them all, if any man will come after me, let him deny himself, and take up his cross daily and follow me. Ibig sabihin, kung hangad mo na magmilagro ang Diyos sa buhay mo, nakahanda ka kalimutan, tamihan, ipagkaila ang mga bagay na nais mo. Nakahanda kay abandon ang mga bagay na nais mo sa buhay mo. Kaya i-deny mo ang iyong sarili. Ibig sabihin, i-deny mo yung sarili. Ibig sabihin, nakahanda ka na huwag sundin ang gusto mo, kundi ang gusto ng Diyos. Yan po rin natin ang Panginoon. Yan ang gusto. You were willing to deny yourself, himself. Kailangan mo, ipagkaila mo. Kailangan, huwag mo sundin ang gusto mo, kundi ang gusto ng Diyos. At sundin mo ang Panginoon. Pasanin mo ang cross. Anong cross yun? Hindi cross na kailangan dalaan na 2x2 sa 5 kilo o 50 kilo na kahoy. Ang cross na yun ay walang iba ang mga kautusan ng Panginoon. Diba? Ang kautusan ng Panginoon ay mabigat yan sa mga ayaw. Ngunit sa mga gusto, magaan lang yun. Pwede natin ang Panginoon. Minsan, ang hirap pa lang yan. Hindi mo pa nagawa, mahirap na. Kasi sinasabi nga, ang hirap ng luto. Pero naluto na sa ay, sabi ko ang dalilan pala. Diba? Bago ka bakit na, gawin mo muna. At malalaman mo sa dalilan. Puri natin ang Panginoon. Eh, diba puri natin ang Panginoon? Hallelujah! Sundin mo ang Panginoon. Kasi ang tao ko reklamador. May awit kanina. God is so good to me. I can't complain. Ang Diyos ay mabuti. Huwag kang magre-reklamo. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! Amen! Amen! God is good to me! Amen! Kung gusto mo ang milagro, babayaran mo. Amen. So, ano pa? At sabi ng Matthew 12 verse 26, but I say to you that every idle word that man shall speak, they shall give account thereof in the day of judgment. In Ecclesiastes chapter 5 verse 4,
neither filthiness, nor false talking, nor gisting, which are not convenient, but rather giving of thanks. May mga tao na yun, nagre-reklamo, sa halip na papasalamat, kaya binuhusan na kayo ng mga salot. Kung mababasa mo sa Revelation chapter 16, ang binuhusan naman ng salot ng Panginoon, nagre-reklamo pa rin. Sinusumpa ang Diyos. Sa halip na papasalamat, kaya kung gusto natin ang milagro, pasalamatan mo ang Diyos sa lahat ng mga bagay. At ang ating mga kakabilan. Itong mga walang kwintang mga salita. Yung tinatawag na neither filthiness. Yung mga karamihan ng mga salita. Dito sa mundo, dami-dami mga kasalita ng mga walang kwenta. Foolish talking. Mga kakambangan. Dapat wala nang maalis na kakambangan. Parang nagawa ng milagro, ang Diyos sa buhay mo, alisin natin kakambangan ng mga salita. Hindi ba? Hello? Yes, man. Alisin natin ang mga gisting. Ano gisting? Pagbibiro. Hindi gagawa ng Diyos ng milagro kapag nagbibiro. Kung mababasa mo Jesus Christ, nagbibiro pa si Jesus Christ. Serious si Jesus Christ. Kaya mga palabiro, walang milagro. Bunga nga niya ng milagro mga palamura, si Marites at si Marisol, taga-sulsul. Walang milagro kasi taga-sulsul. Oh, walang milagro kasi Marites, taga-tismis. Kaya kung gusto mong milagro, baguhin natin ang ating mga dila. Dahil death and life is in the power of the tongue. Proverbs chapter 18 verse 21. Death and life is in the power of the tongue. So, baka mamilagro, sabihin mo, ibig sabihin, baka mamilagro, itong dila natin, gawin natin perfect muna. Ngayon ba? Kaya mo mga maging perfect ang dila mo? Na hindi ka na magmumura? Hindi ka na magre-reklamo? Wala ka nang bibiro-biro? Sabi ko, hirap yata yung milagro. Yan po ang milagro. Kaya, o sino po mahilig ng mga risol-sol sa Marites? Ang tao mahilig talaga sa mga pintuhan at mga panira, pinipinto ng masira, mga kasikap. Gusto gagawin sumsuman. Sumsuman niya mga pulutan. Kaya gusto mo ng Panginoon ng milagro sa buhay natin, baguhin natin, pakabanalin natin ang ating dila, inipuri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. So, ang sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 11, seeing then that all these things shall be dissolved. Pansinin natin ang lahat ng mga bagay ay ma-dissolve. Ano yung ibig sabihin na dissolve? Mawala, matutunaw, malusaw. Ang lahat ng mga bagay malusaw, matutunaw. So, what manner of person ought you to be in all holy conversation with godliness? Anong oring tao na mga pangungusap at may kabanalan? Ibig sabihin, ano yung pagmamalaki mo? Lahat ay malulusaw, matutunaw. Ano yung pagmamalaki mo? Wala. Ngayon ba? Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Kailangan baguhin natin. Anak, huwag mo ipagmamalaki ang posisyon mo, karunungan mo, kayamanan, bahay mo, lupa mo, milyon mo. Kapag-gamit mo na yung pamimigay mo sa gawain ng Panginoon yan. Oh. Kapag mamatay ka, madalaw bang milyon mo? Hindi. Madalaw mo ba bahay mo? Hindi. Sino makinabang yan? Ang nalitira. Diba? Hello? Hindi mo madala yan. Ang madala mo, sabi pa nga niya, no? Ni Willie, sabi niya, kahit sapatos niya, wala ka pang namatay, wala sapatos eh. At saka kapag namatay, ilagay doon, ano niya doon, higaan niya kanyang kayamanan. Nanakawin pa yan. Wala kang madadala. Kaya nasabi ng Panginoon, mag-ipon ka na kayamanan sa langit, hindi ko sa lupa. Dahil lahat ay madissolve, maluwala, lahat ay matutunaw, lahat malulusaw, lahat makakawala. Amen, puri natin ang Panginoon. Amen.
Pilipinas. Kaya binigyan niya na tayo yata. Oh, nakakit iba siguro? Nakasulat na yan eh. Di ba? Alam niyo po, nasabi ng Panginoon, maglilingkod sa Panginoon, maglilingkod ka. Dahil sinabi niya ng Panginoon, sabi sa salita niya sa Romans chapter 14 verse 12, ang mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Mabuhay kay Kristo, ang mamatay ay pakinabang. Nawa kay Kristo ka. O sa kay Kristo. Saan ko? Kay Kristo, kay Kristo. Kaya kinakailangan po rin natin ang ating Panginoon. Amen ba? Hallelujah! 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 Amen! Amen! So, ano gagawin natin? Ano sinabi dyan? Ano sinabi sa Matthew 18 verse 18? Ano man, but I say unto you, whatsoever shall bind on earth shall bound in heaven, whatsoever loose on earth shall be loose in heaven. Ano man ang ating alian sa lupa, alian sa langit, anong kalagad sa lupa, kalagad sa langit. Nangahulugan, tayo na mga anak ng Diyos, pinagkalooban ng karapatan na ang tinig, ariin ang mga pangako ng Panginoon. Kailangan talian natin sa tanas, ang satanas sa mundong ito, ang demonyo sa mundong ito, ang mga gumagawa ng albuhan, ang gumagawa ng kasamang gawa, ng magira, lahat ng mga kasamaan. Kailangan talian natin sila, kailangan lansagin natin sila sa kapangyarihan ng Panginoon at i-release ng Panginoon na sa kulungan sa langit. Amen! Dahil ang Panginoon ay nagsasabi, ano ba talay sa lupa, talay sa langit? Ano ba talay sa lupa, talay sa langit? Ibig sabihin, igagawa ng Panginoon ang kanyang bendisyon sa kanyang mga anak na nanangangin. Huwag mo antayin na si Satanas ang nagawa. Kailangan tayo may gagawin. Lahat mo sabi, kailangan tayo may gagawin. Ano gagawin natin? Gagapusin natin si Satanas sa pamagitan ng sasabihin mo sa Panginoon. There is power in your words. Kaya nga, pakabanalin natin ang ating mga dila, ang ating mga salita. At gagawa ang Panginoon ng himala. Amen. Praise God. Aminin natin. Amen and amen. Hallelujah. Ang hallelujah. Praise God. Ang kasawang kapatid na mayroon. Praise God. Sakit. Ibigay mo sa Panginoon. Pagalingin siya ng Panginoon. Receive the miracle in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya, ang sabi ng Panginoon sa kanya mga salita, whereby are given unto you exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Ibig sabihin, binigyan tayo ng Panginoon na malubhang, dakilang, mahalaga na pangako ng Panginoon. Dakilang, lubhang, dakilang pangako ng Panginoon upang matanggap natin ang kanyang divine nature. Ano ibig sabihin divine nature? Kalikasan niyang pagka-Diyos. Ngayon ba? So, hindi lang si Pastor, lahat po tayo na tumanggap sa Panginoon. Kapag tinanggap mo ang Panginoon, at kailangan natin matanggap at i-claim natin para ano? Makatakas tayo sa kabulukan ng mundong ito. Hello? Sabi na, inakin nila, kukunin ang lupa mo, kukunin ang kayamanan mo. Sabi mo, di ba, darating ang Panginoon, kapag darating ang Panginoon, wala naman lahat yan. Ibigay na sa kanila yun. Ay, kasama niya matutong ang nosit, tunawin ko ng Panginoon. Matutunan, wala lang ang pinabak ko lang ng mga bagay. Ang malagay doon sa Panginoon, nandun sa kanya ng Panginoon. Hallelujah, makatakas na tayo. Itatakas na ng Panginoon. Kukunin tayo sa mga kabulukan, namutong ito, sa mga pita na naman, pita na matat, kakalalood sa buhay. Kagusto mo ng Panginoon, hallelujah. Ay, natin ang, hallelujah, great promises ng Panginoon. Claim the promises of God. Amen and amen and amen. Kailangan natin i-declaim. Amen? Praise God. Nilang po tayo. Kaya na kailangan natin i-declaim ang pangako ng Panginoon. Paano na-claim natin ang pangako ng Panginoon? He said in Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that you present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God. This is your reasonable service. Ang milagro ay mangyayari sa buhay mo, sa buhay ko. Kailangan mo na ialay ang buhay mo bilang banal na sakripisyo, bilang
banal at katanggap-tanggap sa Panginoon, yan ang reasonable paglingkod sa Panginoon. Tanungin mo ang iyong sarili. Will you give your life to the Lord? If you want to perform miracles, workers, you need to give your body to the Lord a living sacrifice. Ibig sabihin, ang katawan mo maging buhay na sakripisyo. Amen. Nasabi ng iba, di ba yan kapag namatay ay i-cremate, susunugin? Alam niyo po, ang katawan natin is secret yan sa Panginoon. Dapat yan, huwag mo susunugin. Hayaan mo ang Diyos kung susunugin ka ng Panginoon, basta pakabanalin mo ang katawan ng Panginoon. Is a living sacrifice. Banal yan sa Panginoon. Sabi sa 1 Corinthians 3:16, knowing not that ye are the temple of God, ye are not your own, ye are bought with a price. Therefore, glorify God, your body, your spirit, is our God. 1 Corinthians 6:20. Kaya nga, pakabanalin mo ang katawan mo. Sagradong katawan mo. Magmilagro ang Diyos sa buhay mo. Ialay mo sa Panginoon. Ngayon, nung linggo, naghawakay tayo ng kamay. Ngayon, ang milagro ay individual ito. Kung gusto natin na magmilagro ang Diyos sa buhay natin, let us offer your body a living sacrifice. Ang bawat isa sa atin, lungkot kayo sa Panginoon. Hilingin mo sa Panginoon, anong milagro ang kailangan mo sa Panginoon? Sige. Hallelujah. Mamaya na tayong awit. Praise God. Ilang minuto lang. Praise God. Lungkot tayo sa Panginoon. Individual ngayon po ang ating naglapit sa Panginoon. Individual po. Hallelujah. Hallelujah. Individual. Kanya-kanya po tayong pagsisikap, paglulog sa Panginoon, at ialay mo ang katawan mo bilang buhay na sakripisyo sa Panginoon. Kaya sa kalabalaya sa kiya. Kaya sa kaya sa kiya na kalabalaya. Lord. Kaya niyo po magmilagro, Panginoon. Magmilagro sa bawat isa. Sa bawat isa sa amin, Panginoon. Dahil ikaw nagsabi, Panginoon, sa Philippians chapter 2, verse 12, work out your own salvation with fear and trembling. Pagsumikapan mo ang iyong kaligtasan, ang hindi ang pamilya mo, dahil kanya-kanya po tayong kaligtasan. We need to work out your own personal salvation. Ngayon po, magmilagro ang Diyos sa buhay natin. The Lord asking to each and everyone, will you give your body a living sacrifice? Asking yourself, ibigay mo ba ang iyong katawan bilang buhay na sakripisyo? Kapag buhay na sakripisyo, nakahanda ka mamatay kay Kristo, nakahanda ka manalangin kay Jesus Christ sa magdamag, nakahanda ka mag-ayuno, hindi kumain para malugod ang Panginoon sa buhay mo. Kaya sa kalabalaya sa kiyaya sa kalabalaya sa kalabalaya sa kiyaya sa dahil ang Diyos, pinakausap mo, Panginoon, kami, Panginoon, Lord. Ngayon po, Panginoon, magmilagro ka sa bawat isa sa amin po, Panginoon. Dakila pa ang gagawin namin, Panginoon. Higit pa, Panginoon, ang gagawin sa bawat isa, Panginoon. At yan ang utos mo. Dahil ikaw nagsabi po, Panginoon, Lord, sa Psalm 89, verse 24, Lord, that covenant that you will give, Panginoon, will not break, Panginoon, nor alter the things which you have spoken, Panginoon. O ano ang bagay na sinabi mo, hindi mo pwedeng bawasan. Kundi magaganap po, Panginoon, the words that you spoken, Panginoon, it will come to pass. It will accomplish which you said, Panginoon. O God, ito'y mangyayari kapag ikaw nalulugod sa buhay namin, Panginoon. Dahil ikaw nagsabi, Panginoon, delight yourself unto the Lord, and you shall give thee the desire of the heart. Amen, hallelujah, hallelujah. Will you give your body a living sacrifice? You are willing to pay the price. We are willing, hallelujah, to fast and pray. We are willing to sanctify. You are willing to be perfect. You are willing, hallelujah, to be decreased and Jesus was increased. Hallelujah, hallelujah. You are willing, hallelujah, to give up
everything. We are willing to give everything to the Lord. To give up. Hallelujah. Dahil lahat ng mga bagay ay dumilamang. Lahat ng mga bagay dumilamang po, Panginoon. Dakilang Diyos, dakilang Diyos. Sige, hallelujah. Kausapin natin ang Panginoon. Speak to God. Hallelujah. Hallelujah. In a minute. Hallelujah. Praise God. Huwag natin sayangin. Hallelujah. 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 Sige, hallelujah. Kausapin natin ang Panginoon. Yes, sa kalabalaya sa tiwala sa Hallelujah.